Cafe Jang. Cafe Jang. Ayan. Cafe Jang. With Vietnamese egg coffee. Try natin dito. Famous what? Vietnamese egg coffee. Okay. Since 1946. Tara. Alright. Yun, amoy pa lang, ano? And going upstairs. Upstairs. Kamusta? Kamusta na? Ayun, dun tayo. Orders pa niya. Coffee ice. One. Only. Yung egg coffee ice. Gusto mo? This one hot one. And then this one ice one. Egg coffee So ito yung pinakasikat sa kanila, no? Itong egg coffee. Pwede siyang hot or pwedeng ice. Meron ding egg cocoa. For only 40,000. This one. No Ayan, coffee. an egg cocoa without coffee. Okay, let's try. Sarap. Ayan. Sweet, velvety. Sarap. Tapang ba? Medyo. Sarap. Hindi na mainit. Parang sobrang thick niya, no? Maybe because of the egg, no? Pero parang pag sobrang dami, nakakaumay din. Egg cocoa. Okay. Sa atin, condensed na halo-halo. Actually, sakto lang yung tamis, no? Hindi namin, ramdam mo yung cocoa, and then, somewhat like parang may condensed milk na kasama. Pero hindi siya ganun ka-super tamis sa Philippines, no? Tignan mo. Cacao show. Sarap. Sarap. This is 80,000 dong, okay? 172 pesos lang. Isang kape lang to sa Starbucks. Yung bill mo, ibibigay sa'yo, nasa yung bill. Babayaran mo siya sa counter after mo mag-dine. Yeah. So, babayaran na natin. Tapos na, bayad na. Bayad na pala. Yes. Okay, tapos na pala. Hidden gem. This our second meal to try is Kwan Kok Chu. Chu. Yung gedli lang to, gedli. Try namin tong buncha, special buncha. Bigyan mo ng isang ulam. One order. Ang tawag dito, gedli. Ayan, pangalawang kakainan ngayong breakfast. Pag ganito sa Vietnam, dito ka lang kakain, no? Maliit na table, maliit na upuan. Nakakatuwa. Ang kagandahan kasi dito, dahil ang dami niyang mga buildings, hindi siya ganun kainit, 'di ba? Yung rays ng araw, coveran. So pwede ka talagang mag-walk lang around the streets, ganyan. Ito yung tinatawag nila na Buncha. buncha. Ito basic sa kanila, salad kaagad. Sa servan ka na kaagad nito. Buncha. So, itong buncha, magkano siya? 50,000. 50,000. Buncha na yan. Kung 50,000, sorry. Parang 100 pesos lang. 50,000 lang daw. That's 107 pesos. Meat pala siya, no? Meat. Marami. Ano ba yan? Parang pares pa Oo, ang yan. sarap. Saan siya? Na malasa. And it's one of the din. Parang soup. Staple soup din ng Vietnam. So, paano yan? Yes. Ihalo, parang didip mo lang. Hindi, inahalo nila. Tapos tsaka siya titikman. Together with the... So, parang itong pagkain namin na to, this is 300 pesos. At least, no?
Siguro mga 280 pesos yan, lahat na yan. Ito naman. Tapos lalagyan mo siya ng mga ganyan. Herb. Mga herbs. Yeah, mas flavorful. Kasi mint. Mint din. Mint. Mint siya. Sarap. Wow! Namis na maasim. Gano'n. Yan. Mga pampasim. Kuya, magkano? Bayad. Bayad. What's your experience sa breakfast natin? Breakfast lang pala yun. Kala ko kasama Breakfast na na yung yun, lunch. heavy meal. Sobrang heavy meal. Budget meal siya. Sa yung banh mi na try namin, yung bun cha, yung parang bilo-bilo ng Vietnam. Hindi namin inuubos kasi para nga marami kaming matry within the day. Tikim-tikim lang. So, Especially the egg coffee kasi ang tapang niya talaga. So, advice lang, pag umorder kayo, isa lang. Tapos, tikim-tikman nyo lang kung may kasama kayo. So, mga nakamagkano tayo ngayong umaga? 500 pesos. Siguro more or less ganun lang. Pero the rest, mura lang naman. Okay, so right now we're gonna go back Head to the back hotel to the hotel. and take a quick shower, take a rest, and then siguro Mamaya later lunch, late lunch naman. labas ulit kami, hanap kami ng one Michelin restaurant sa lunch, no? Ah, Mura lang naman din dito talaga. On our next episode, we'll try Hanoi's famous alluvial chocolate and taste a Michelin-recognized dish from Don Duc, their famous roasted duck. So stay tuned for more of our Vietnam adventures. Don't forget to like, share, and subscribe so you won't miss it.